Good evening guys, kumusta kayo lahat dyan guys? Sana sa gabing ito guys, okay lang tayo lahat guys. Sa nakarang video guys, napag-usapan natin yung yung hardware na negosyo. Hardware o construction supply. Ang hardware o construction supply, kagaya lang din yan guys sa sari-sari store. Bibili ka at ibenta mo, buy and sell. Kaso nga lang itong sa hardware, medyo may kalakihan ng puhunan. So sa video na to guys, pag-usapan naman natin yung isa pang negosyo, yung tinatawag na funeral homes business. So pag sinasabing guys, funeral, tungkol yan sa patay. So kung takot ka tumingin ng patay o yung kabaong, hindi ka pwede sa ganitong negosyo guys. So paano ba to pinapatakbo ng guys, ng mga nagninigosyong ganito? Paano ba yung mga kaisipan nila? So sa guys, sa ganitong klaseng negosyo, mayroon silang yung kung paano ba patakbuhin tong negosyo na to. So mayroon dalawang paraan silang ginagamit. Itong package deal na bayaran sa sa transaksyon. Tapos doon mayroon din silang tinatawag na life plan. Tapos itong negosyo na to, matawag din na product and services. So halimbawa kapag sinabing product, yung sa manufacturer, gumagawa sila ng produkto at ibibenta. So yun ang negosyo nila sa pamagitan ng product. Ito namang nag-buy and sell, nagbibenta din sila ng mga product. Bibili nila yung product at ibenta. So pamagitan ng yung negosyo nila sa pamagitan ng ng produkto. Tapos yung naman, yung halimbawa magninegosyo ka, tatayo ka ng agency, kukuha ka ng security at saka housekeeping. Tapos maghanap kayo ng ng magiging client nyo na doon kayo magsiservisyo. Ang tawag diyan services. Services na negosyo. So kikita kayo sa pamagitan ng nagsiservisyo yung mga tao mo, tapos doon sa sinaservisyohan nyo, mag-charge kayo ng bill. So yun ang kita nyo, yung billing. So ang tawag diyan services. Pero itong sa sa funeral homes, mayroon din silang tinatawag na yung gumagamit sila ng mga ahente. So mayroon silang mga ahente. So isa-isahin natin yan pag-discuss guys. So paano ba nila patakbuhin tong negosyo na to? So alam ng magnegosyo guys nga ang tao talaga, sa ayaw man natin o sa gusto natin, mamamatay talaga tayo. Kasi habang sa spiritual na na usapin, mayroon kasing pangako ang Diyos na ang mga tao magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya may haing pangtubos sa pamagitan ni Panginoong Hesus, yung mga kasalanan na namana natin kay Adan at Eva, nagresulta ng kamatayan yon. Tapos parang naisangla nila tayo sa kamatayan. So dahil doon, tayo'y tumanda, magkakasakit at mamatay. Yung kasalanan na yon, tinubos ni Panginoong Hesus yon. Kaso pa yon, yung hihintayin yung sinasabing buhay na walang hanggan. Mayroon namang pangako na mababawasan natin sa Juan 5:28-29 na talata. Juan yung Juan 5:28-29, binabanggit doon na mayroong pagkabuhay muli. So ibig sabihin, kapag lingkod ka sa Diyos ngayon, mamatay ka man, pero sa isip ng Diyos, buhay ka pa rin sa Kanya. So pagdating ng Kanyang mga pangako, mayroon bubuhayin ka muli kahit patay ka na. Pero hanggat wala pa yung pangako na yon, mamatay at mamatay talaga tayo. Dahil binabanggit naman doon sa sa awit kabanata 90 talata 10, binabanggit doon na ang haba ng ating buhay ay
17 taon lang, pero kung malakas ka, aabot ka pa ng 80. Binabanggit doon na puno ito ng problema at kalungkutan. Mabilis itong lumipas at maglaho na kami, binabanggit doon. Ibig sabihin, mamatay at mamatay talaga tayo hanggat wala pa yung pangako sa Diyos, guys. So dahil doon, itong nagnegosyo na ng Purinal Homes, kung tutusin, maganda naman ang layunin talaga nito. Bakit masasabi nating maganda? Dahil nagsiservisyo sila na ang patay mailigpit ng maayos yung paglilibing. Ayun ang tinatarget nila diyan. So dahil doon, halimbawa kung mayroon kang membro sa pamilya na medyo may edad na, tapos ito yung magkakasakit, patakbo mo sa ospital, doon pa lang sa ospital halos maubos na yung ipon mo, o di kaya magkanda utang-utang ka gawa ng ang mga billing sa hospital. Paano kung yung mahal mo sa buhay namatay? Another gastusin na din yun. So dahil doon pumapasok ngayon yung Purinal Home business, na sa kanilang produkto at saka sa kanilang serbisyo, mailigpit ng maayos yung yung taong namatay. Yun ang tinatarget, either i-increment o i-living. So ganun yun. So sa pagpapatakbo, guys, ng yung Purinal Homes, may dalawang may mapagpilian. Halimbawa, yung tinatawag nilang package deal. Halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay, tatawag ka sa kanila. So sa pagtawag mo sa kanila, mayroon na silang dadalhin na kabaong. O di kaya yung patay kukunin nila, dadalhin sa kanilang Purinal Homes, doon nila i-balsamo, o di kaya i-incremate. Tapos pagkatapos ng balsamo, kung saan mo gustong iburol, doon nila ngayon dadalhin kung kailangan pang iburol. Pero kung hindi na kailangan iburol, dadalhin na yan nila doon sa sementeryo na napili mo na paglilibingan sa mahal mo sa buhay. Pero karamihan yan ibuburol pa. So mayroon naman tinatawag sila, guys, na life plan. So yung sinabing package deal kanina, yun, pagkatapos ng kanilang serbisyo, magbabayad ka, or magbabayad ka muna bago yung serbisyo. Depende sa iyo yun. Pero itong life plan, guys, yung karamihan sa gumagamit nito yung yung St. Peter. Doon sa St. Peter, yung maghuhulog ka. Halimbawa, iniisip mo na yung mahal mo sa buhay, baka next year mamamatay na. So kumukuha ka ngayon ng life plan. Hulog ka doon buwan-buwan. So sa ibang mga funeral homes na mga 6 month, maghuhulog ka muna ng 6 month, pwede mo na magamit yung yung life plan mo. Halimbawa, yung yung mahal mo sa buhay, medyo sa tingin mo mamamatay na talaga sa sunod na taon. So maghulog ka within 6 months, tapos within 6 months, halimbawa kung mamatay talaga yung mahal mo sa buhay na hinuhulugan mo, saka na ngayon nila yung plan. Tawag nito yung majority yung plan mo. So maghulog ka muna ng 6 months bago mo magamit yung life plan mo. So ganoon ang doon, yung kalakaran ng pagninegosyo ng Purinal Homes. Yung iba na walang plan, yung package deal na kaagad ang nila, bayaran. Pero itong life plan, magbayad ka muna bago ilabas nila yung serbisyo nila, just in case yung pinuhulugan mo mamamatay. So halimbawa, kung naghulog ka sa life plan, tapos dito ka sa Metro Manila, tapos yung mahal mo sa buhay na hinuhulugan mo,
meron kayong usapan doon kung saan ba 'to ilibing. Halimbawa kung mamatay, saan ililibing. Halimbawa kung sabihin mo na dalhin ko 'to sa Mindanao, doon 'to ilibing. So siguro may medyo kataasan ang presyo sa gano'n na mga hulugan kasi magdoble sila ng gastos. Siyempre dadalhin, ano nila dito, ibalsama dito sa Metro Manila, dadalhin doon sa Mindanao, another gastos na naman 'yun. So depende na naman sa usapan niyan, guys, sa naghuhulog at saka doon sa company na Purnell Homes. Tapos itong negosyo na 'to, guys, masasabi din natin na product and businesses. Anong produkto nila? Ito yung kabaong. So sa paggawa ng kabaong, mayroong mga light material lang na ginagawa nila. Halimbawa plywood, tapos pinipinturahan lang nila. Tapos mayroon namang mga good lumber na ginagawa kaso may kamahalan 'yun. So ganun ang nila, ang mga services nila. So matatawag din natin na services gawa ng yung sa kanila yung pag-imbalsa mo, sa kanila yung kung ipa-increment mo, sa kanila yung pag-i-increment. Tapos masasabi din natin yung services ka dahil ihahatid ka kung saan mo gustong ipahatid yung mo, yung mahal mo sa buhay, just in case pag namamatay na. Tapos ang strategy nila dito, guys, yung kasi funeral homes to, diba, magkapera lang sila kung may patay. So ang nila dito, para mayroon silang mga customer, dapat may mga ahente sila. Karamihan sa ginagamit nilang ahente dito, guys, kung hindi doktor dyan sa mga hospital, kuminsan mga pulis o kaya mga traffic enforcer. Kasi 'di ba, ang mga pulis pag may mga patayan sa isang komunidad, tatawag ang pulis doon sa funeral homes na ipapaligpit yung yung patay, ipapakuha. O di kaya kung diyan sa hospital, mayroong mga doktor na ahente nila na kapag may patay doon sa kanilang hospital, tatawag doon sa funeral homes na yun. So ang pulis kikita doon sa funeral homes kasi may porsyento din sila. Ganoon din yung doktor. O, 'di ba, mga doktor magreseta sila kung saan bilhin ng botika. Kung saan ituturo sa doktor yung botika na bibilhin mo sa gamot, may porsyento na doon ang doktor. Tapos kung ituturo sa doktor kung saan ka funeral homes ang kukuha sa patay mo, may porsyento din ng doktor doon. Tapos ganoon din yung pulis. So ito yung mga estratehiya ng mga nag-funeral homes, guys, kung paano tuloy-tuloy yung magiging nila kita. Gagamit sila ng mga ahente. Maliban doon sa life plan, siyempre sa daming mga tao, maraming kumukuha ng life plan. Doon pa lang nagkakaroon na sila ng ng magiging income just in case yung mga tao na kumukuha ng life plan, yung mahal nila sa buhay, mamamatay na. So ganun lang yung pagpatakbo dito, guys, sa funeral homes nila, guys. So sana sa video na to, guys, nakakuha naman kayo ng konting ideya kung paano magpatakbo ng negosyo na funeral homes. So dito na lang yung video natin, guys. Salamat sa panonood, guys. Mag-ingat kayo lahat yun, guys.